Isang mapagpalayang araw sa inyong lahat. Handa na ba kayo? Samahan niyo ako sa isang makabuluhang paglalakbay tungo sa makabagong kabatiran. Ako nga pala si Ginoong Cesar Ramirez at makakasama niyo ako ngayong araw para sa pagtuklas ng bagong kaalaman. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa literasiya pang-media at ang mahalagang papel nito sa paglaban sa misinformation at fact-checking. Ang presentasyong ito ay bahagi pa rin ng ating pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa na may temang Filipino, Wikang Mapagpalaya. At bilang nabanggit na natin ang salitang mapagpalaya, may katanungan ako sa inyo. Malaya ba kayong nakagagamit ng iba't ibang uri ng media? Maaari bang marinig ko ang inyong malakas na palakpakan kung nakapanonood pa rin kayo ng telebisyon? Ano ba ang paborito ninyong pinapanood? Isipin nga natin. Balita ba o si Tanggol? Ngayon naman, parinig naman ang palakpakan kung nakikinig pa rin ba kayo ng radyo? Kung oo, ano ang pinapakinggan ninyo? AM o FM? Ito ba ay musika o di kaya naman ay balita? Ngayon naman, parinig nga ng palakpakan kung meron pa sa inyong nagbabasa ng pahayagan o mas gusto na nating mag-browse na lang ng social media. Siyempre nga naman, kabi-kabila ang iba't ibang social media. Nandiyan ang Facebook, Instagram, Twitter or X, o kaya naman ay TikTok or YouTube na kung saan ang dating binabasa lamang natin na vlog, ngayon, pinapanood na natin sa vlog. At syempre, hindi mawawala ang iba't ibang website na maaari nating gamitin hindi lamang sa panonood, kundi sa paghahanap ng iba't ibang mga impormasyon. Pero ngayon, ang tanong, sigurado ba kayo na tama ang lahat ng impormasyon na inyong nakukuha sa iba't ibang makabagong media? Paano kung fake news or misinformation? Yan at marami pang iba ang aalamin natin. Kaya tutok na at sabay-sabay nating tuklasin at alamin ang tungkol sa literasiyang pang-media. At narito ang mga dapat nating abangan. Kahulugan ng literasiyang pang-media, alamin mga anyo ng media, tuklasin papel ng literasiyang pang-media sa paglaban sa misinformation, tutukan misinformation, disinformation, ano ba yan? Abangan at mga hakbang sa kasangkapan sa fact-checking, ating iisa-isahin. Yan at marami pang iba dito lang sa BE Patrol, Banaba Elementary Patrol. Oops, teka lang, wala pala tayo sa TV Patrol. Gayunpaman, halina't ating alamin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng literasiyang pang-media. Ang literasiyang pang-media ay ang kakayahan ng isang tao na epektibong makilala, suriin at lumikha ng mga mensahe sa iba't ibang anyo ng media. Ito ay nagpapalakas ng kakayahan ng isang tao na makilala ang impormasyon, suriin ang mga ito at gumawa ng makabuluhang reaksyon. Ngayon ay pag-usapan natin ano-ano nga ba ang mga pangunahing aspeto ng literasiyang pang-media. Nandyan ang pag-unawa sa media, kritikal na pag-iisip at pagkilala sa iba't ibang anyo ng impormasyon. Kapag sinabing pag-unawa sa media, ito ay ang pag-aaral ng iba't ibang anyo ng media para alamin kung paano ito gumagana at ang epekto nito sa lipunan. Kapag sinabi naman nating kritikal na pag-iisip, ito ay ang paghuhusga at pagsusuri sa kalidad ng impormasyon, pagkilala sa bias at pagtatasa ng kredibilidad. Pagkilala sa iba't ibang anyo ng impormasyon naman, kung ito ay tumutukoy sa pagsusuri ng mga format tulad ng artikulo, video, at social media post upang matukoy ang kanilang kredibilidad.
Ngayon ay pag-usapan natin, ano-ano nga ba ang mga halimbawa ng tradisyonal na media? Nandyan ang radyo. Nandyan din ang pahayagan. Gaya ng sinabi ko kanina, meron tayong radyo, telebisyon, at pahayagan. Pero paano ba natin malalaman kung tunay at may kredibilidad ang ating nakukuhang informasyon na mula sa mga ito? Aalamin natin yan sa ating talakayan. Kapag sinabi nating radyo, ito ay nagbibigay ng impormasyon sa pamamagitan ng audio. Kapag sinabi naman nating telebisyon, ito ay nagpapalabas ng balita, entertainment, at iba pang content sa pamamagitan ng video at audio. Ano-ano nga ba ang iba't ibang mga halimbawa ng mga napapanood natin sa telebisyon? Merong mga balita gaya ng TV Patrol at 24 Oras. At meron din na mga pelikula o kaya naman ay teleserye gaya ng Batang Quiapo. Pero pagdating sa mga balita, masasabi ba natin na walang bias sa ating mga pinapanood na balita? At syempre, ang pahayagan. Kapag sinabi nating pahayagan, ito ay nakalimbag na material na nagbibigay ng balita at impormasyon. Pero hanggang sa kasalukuyan ba ay patuloy pa rin kayong nagbabasa ng pahayagan o mas nakatuon na ang inyong atensyon sa social media? Kaya naman pag-usapan natin, ano-ano nga ba ang digital na media? Sa pagkakataong ito ay aalamin natin, ano-ano ba ang halimbawa ng mga digital na media? Kayo ba ay gumagamit nito? Ito ba ay may magandang na idudulot sa atin? Alamin natin. Kapag sinabi nating digital media, ang ilan sa mga halimbawa nito ay social media, meron din tayong tinatawag na blog o kaya naman ay website. Sa usapin ng social media, sino sa inyo ang sa ngayong edad na ito ay gumagamit na ng social media? Ayan, pag-usapan muna natin ang social media. Kapag sinabi nating social media, ito ay platforms tulad ng Facebook, Twitter, at Instagram na nagbibigay daan sa mabilis na pagkalat ng impormasyon. At dahil sinasabing ito ay instant, lahat ng mga impormasyon ay maaari nating malaman ng mabilisan. Kapag sinabi naman nating blog, ito ay ang personal o grupong website na naglalaman ng mga opinyon, artikulo, at iba pang nilalaman. Pero linawin natin, magkaiba ang blog sa vlog. Sa vlog, tayo ay nakapanonood ng iba't ibang mga video ng mga sikat na personalidad. Nandyan sina Ivana Alawi, nandyan sina Zainab, at napakarami pang ibang mga vloggers. At pag-usapan naman natin ngayon ang website. Kapag sinabi nating website, ito ay mga online site na nagbibigay ng balita, impormasyon, o serbisyo. Masasabi natin na napakalaki ng naitutulong sa atin ng iba't ibang mga websites sapagkat sa pamamagitan ng mga ito, nakakakuha tayo ng mga mabilisang impormasyon. Pero tatandaan natin, hindi lahat ng nakikita natin sa website ay makatotohanan. Kaya kinakailangan nating pag-isipan at suriin. Sa pagkakataong ito, alamin naman natin ang mga anyo ng digital na content. Una, artikulo. Nakasulat na peraso ng impormasyon o opinyon. Kapag sinabi naman nating video, ito ay visual na material na maaaring naglalaman ng balita at entertainment. Kapag pinag-usapan naman natin ang infographic, ito ay ang social representation ng mga impormasyon, datos at kaalaman. Ano nga ba ang papel ng literasiyang pang-media sa paglaban sa misinformation? Unang layunin ay ang mapalakas ang kakayahan. Tulungin ang mga individual na maging mapanuri sa pagtanggap ng impormasyon.
kailangan din nating matukoy kung peke ba ang mga balita. Palakasin ang kasanayan sa pagtukoy sa mga maling balita at impormasyon. Kinakailangan din ay tumpak sapagkat base sa maasahang ebidensya, nasusuri at may kredibilidad. Halimbawa, may report mula sa mga kilalang news agencies tulad ng BBC or CNN. Ganyan din ang maling impormasyon. Walang sapat na ebidensya, misleading o sinasadyang maling impormasyon gaya ng mga viral post na wala namang factual basis. Ibig sabihin, may mga kumakalat na wala namang basihan. At speaking of walang basihan, ano ba ang misinformation? Kapag sinabi nating misinformation, ito ay ang pagpapakalat ng maling impormasyon na maaaring hindi sinasadya. Hindi ito sinasadya, ngunit maaari pa rin magdulot ng pagkalito o maling pag-intindi. Ano naman ang disinformation? Kapag sinabi nating disinformation, ito ay sinadyang pagpapakalat ng maling impormasyon upang manipulahin o magdulot ng kalituhan. Layunin nitong imanipula ang publiko para sa isang partikular na agenda o interest. Bakit nga ba mahalaga ang fact-checking? Una, upang maprotektahan ang katotohanan. Ikalawa, upang mapanatili ang integridad. At ikatlo, upang mapalaganap ang kaalaman. Narito naman ang mga hakbang sa fact-checking. Una, pagkilala sa pinagmulan. Ikalawa, pag-verify ng impormasyon. Ikatlo, pagtingin sa konteksto. Ikaapat, pagtukoy sa bias. At ang huli ay ang paggamit ng fact-checking websites. Tandaan natin, kinakailangan nating maging mapanuri at kinakailangan alamin natin ang pinagmulan upang makapagbahagi tayo ng tamang impormasyon. At lagi nating babaunin na ang literasiyang pang-media ay mahalaga sa pagtukoy at pag-iwas sa misinformation. Ang bawat isa ay may tungkuling suriin ang impormasyon at ibahagi ang tama upang mapanatili ang integridad ng impormasyon sa ating lipunan. At lagi nating tatandaan, lamang ang may alam. Bye-bye! Maraming salamat!